inserted. That's why in this rostrum, I said last August 4, the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed by this Congress and perhaps grabe, by the entire Philippine history. Malaki pa rin ang infrastructure budget kaysa education sector. And they are still releasing from unprogrammed funds. Mas lalong lumaki yung gap between infrastructure and education. Ladies and gentlemen of this House, it is our duty, it is our obligation to keep track, babantayan yung budget because education is the number one priority. Kinukondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente. Okay, heto na nga, no, pag-usapan natin itong palitan ng word war dito kay Senator Ping Lacson at itong si Congressman Kiko Barzaga. Ayan, ang daming mga nakaabang dito sa mga parinigan dito ni Lacson at ni Kiko. Okay, mamaya pag-usapan natin yan. At heto, kumakalat ngayon itong viral picture ni Bongbong Marcos na pagod na pagod na. Pagod na yung presidente. Mukhang sumurrender na itong presidente natin. Hindi talaga mapagkakatiwalaan kasi mukha pa lang cannot be trusted na kasi pagod na siya dito sa mga nangyaring lindol at bagyo dito sa bansang Pilipinas. Ayan, mamaya pag-usapan natin yan. At heto, pag-usapan rin natin itong nagmamagaling na itong si Attorney Conte patungkol po dito sa desisyon ng Senate of the Philippines, no? Patungkol po dito sa approve ng Senado ang pagka-house arrest ng ni Tatay Digong dito sa ICC. Okay, mamaya bigyan natin ng reaction dyan. At ito rin, si Representative Edgar Irice ay pinakausapan po ang mga kongresista na wag na pansinin ang mga away-away dyan sa loob ng Kongreso. Okay? Ito, in particular, pinag-usapan dito ang away sa budget ng Office of the Vice President. Kaya itong si Tinio, pag-usapan rin natin itong si Tinio na nag-privilege speech rin, ay halata pong pamumulitika pa rin, no, ang hangarin niya dito sa Office of the Vice President. Okay? Kasi raw, hindi raw sumipot sa Kongreso itong si Vice President. Uminit ang kanyang ulo. Mamaya pag-usapan rin natin yan, okay? At heto, last but not the least na ating pag-uusapan, na-shock ang lahat dito sa privilege speech dito ni Congressman Ungab. Okay? Na-real talk sila ni Congressman Ungab patungkol po ito sa budget ng Office of the Vice President. Ayan, yan po ang huli natin pag-usapan. Abangan nyo yan kasi matindi po ang sinabi ni Congressman Ungab. Okay? Pero guys, bago ang lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? O, sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, nakaabang lahat dito ang taong bayan dito sa bangayan ng dalawang ito, itong senador at itong kongresista na ito. Binalita ito ng One News. Ito raw si Cavite Representative Kiko Barzaga ay nag-reply na dito sa mga parinig nitong si Ping Lacson. Kasi ito lang naman ang sinabi ni Senator Ping Lacson. Help! Is there a veterinary clinic with an animal psychiatric ward? Animal raw. Alam naman natin itong si Kiko Barzaga ay mahilig ito sa mga pusa. Okay?
sabi pa ni Ping Lacson, we have a crazy cat that keeps mewing on the ground floor and an annoying dog that keeps barking on the upper floor. Ayan, Senator Ping Lacson. Sino kaya ang pinariringgan ni Ping Lacson dito sa upper floor na keeps on barking? Kasi ito po, ang inanalyze ko dito sa sinabi ni Ping Lacson, wala nang iba kundi si Kiko Barzaga itong sinabi niyang on the ground floor raw na keeps on mewing. Okay? Kasi mahilig sa pusa itong si Kiko Barzaga at bago lang nito, binatikos, no, binabanata ni Kiko Barzaga itong si Ping Lacson, natuta nga ito ng ni Martin Romualdez. Pero dito sa barking on the upper floor, ang duda ko rito, it's either itong si Jinggoy Estrada or si Senator Marcoleta. Okay? So, ewan ko na lang kung sinong pinariringgan niya dyan kasi palaging nagbabark dyan, ikaw rin naman Lacson at si si Tito Soto. Oh, totoo, kayo naman ang laging nagyaw-yaw. Si Marcoleta, hindi kasi ninyo kaya ang mga argumento ni Marcoleta, kaya ang ginagawa mo, parinig ka na lang ng parinig, di ba? O, talo ka sa debate eh. Pero heto ngayon, nag-reply itong si Kiko Barzaga dito sa pasaring ni Lacson. Ito yung sinabi ni Kiko Barzaga. Kala ko best friend mo si Tuta Soto. Best friend si Tuta Soto. Akala ko ba best friend mo si Tuta Soto? Eh, wala itong mga paninindigan eh. Bakit mo siya inaway ngayon? May bagong Senate President na ba? Ayan. Representative Kiko Barzaga. Kasi po, usap-usapan ngayon, no? Marami po ang hindi na gusto sa style ni Tito Soto dyan bilang Senate President. Ewan ko na lang kung ano yung mga usap-usapan sa loob dyan. Pero, itong si Lacson, hindi kasi niya kaya ang mga debate. Kaya nagpaparinig na lang. At ngayon, inaaway niya itong si Representative Barzaga, italo ka dito eh. Kasi itong batang ito, transparent ito. Diba? Mapapahiya ka dyan, Lacson. At heto, move tayo dito sa second natin. Picture na ating ire-react. Ito. Nakakatawa nga ito eh. Ito ito yung kumakalat na picture ni Bongbong Marcos na yung mukha niya pagod na raw. Anong sabi dito? Sabi ni Bongbong Marcos, kaming mga public servant, kaming mga hinala ng taumbayan ay dapat nakikita na hindi naglalaro na kung ano-anong ginagawa. Namumuliti ka, whatever, basta nagtatrabaho lang para makapagserbisyo sa tao. Ayan, sinabi yan ni Bongbong Marcos. Alam mo, Bongbong Marcos, ang unang reaksyon ko, Marcos, kung ako pa sa'yo, tumahimik ka na lang at magtrabaho. Kasi ang nakikita ng taong bayan, mahilig ka lang sa ngak-ngak ng ngak-ngak sa bunganga mo. Wala ka namang nagawang matino. Hindi ba kagaya ng mga Duterte, BP Sara, tahimik lang yan pero talagang focus sa pagtulong dito sa kababayan nating mga Pilipino. Ikaw, kitang-kita nga sa mukha mo na pagod ka na. Kaya tumahimik ka na lang at mag-concentrate ka na lang na magbigay ng mga instructions kung papaano mo ang plano mo na matutulungan ka sa taong bayan, matutulungan mo yung taong bayan, especially dyan sa Cebu, no? Nakikiramay po tayo dyan sa mga nasalanta ng lindol. Okay? Tumahimik ka na lang. Para mas mabuti pa na di pa magagalit yung taong bayan sa iyo. Ayan, pagod ka na. 'Di ba? Kaya nga sabi ng mga taong bayan mapagkakatiwalaan ba kaya itong presidente na ito na parang ipinakita niya ang kanyang body language at ang kanyang mukha
parang hindi na talaga niya kaya ang problema ng Pilipinas. 'Di ba? It's time for us, wake up Filipino. Wag na nating iboto yung mga ganito. No, sa 2028, kung meron man silang manok na gusto nilang ipatakbo sa 2028, and I know, malaking chance yan si Martin Romualdez, yak! Di ba? Pero wag na sila, itong mga taong to, wala. Ang alam lang nito, no, manggagamit at budolero. Yun lang, dalawang description ko sa kanila. Opinion ko yan, ha? Opinion ko yan. Okay, move na tayo dito sa next nating pag-uusapan. Heto na nga, no? Itong si Attorney Conte, nagmamagaling na naman dito sa desisyon ng Senado na i-house arrest na lang itong si Tatay Digong o kung ano-anong mga sinasabi nitong si Attorney Conte, pa-relevant naman eh. Ito, panoorin natin. Para sa akin, nakita ko ito bilang counterproductive na hindi niya ma-achieve yung goal niya sa ICC kung sakasakali. Pero of course, maraming nagsasabi na baka hindi naman yung ICC ang audience nito. Binatikos ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng drug war na si hindi na ako magtataka kung magbabatikos itong mukha na ito na parang isda yung bibig. Attorney Cristina Conti, ang Senate Resolution number 144 na humihikayat sa International Criminal Court o ICC na ilagay na lang sa house arrest si dating Pangulo. Alam niyo ba bakit ang Senado gustong i-house arrest si Tatay Digong? Kasi matanda na at hindi na niya kaya sa loob ng detention cell. Baka kung hindi siya i-house arrest, baka matigok pa siya dyan sa loob dahil he needs really a 24 hours na nurse aid o ano bang tawag dyan. Okay, yan ang isinulong nila. Pero sila, gusto, kung tutuusin, gusto siguro nilang magurgor si Tatay Digong, kaya ganito po ang mga desisyon ng mga cruel na tao. Rodrigo Duterte, tinawag ng abogado na counterproductive ang naturang hakbang dahil una, risk factors ang tinitingnan ng ICC pagdating sa pagdedesisyon kaugnay ng interim release at adjournment sa kaso ng dating Pangulo. Hindi rin aniya sentimiento ng ilan ang ikinokonsidera ng ICC sa nasabing desisyon. Pero kung patungkol doon sa kaso, it's counterproductive, it's unnecessary, and I don't think it will be considered or could be considered. Bakit? Sino? ICC ka ba? Na makapagsabi ka ng ganyan? Diba? Utak nito. By the court in its decision making, considering that it lacks the factual and... Kung si Panelo pa nga ang ipaano sa'yo, no? Magre-react sa'yo, nagmamagaling ka eh. Diba? Dami mo nga sablay. Legal basis as regards interim release. Paliwanag ni Attorney Conti, ang ICC Pre-Trial Chamber ay nakatuon lamang sa mga ebidensya at batas at hindi sa mga panawagan ng politika. Tama naman eh. Ang binabasihan po ng ICC, yung mga ebidensya. Wala pa ngang desisyon sila sa mga ebidensya ninyong kinalap. Sabi nyo dati, 6,000 yung ginurgor ni Tatay Digong. Bakit ngayon? 40 plus na lang. Hindi kayo consistent. Kasi, gawa-gawa nyo lang yung kasalanan ni Duterte. Ang Senado aniya ay hindi kasali sa proseso ng ICC. Ang Senate Resolution number 144 ay inihain batay sa umano'y pagkakasakit at edad ni dating Pangulong Duterte na dahilan din ang hiling ng kampo nito na pansamantalang paglaya at pagpapaliban ng paglilitis dahil sa cognitive impairment. Wala akong nakikita actually na makadistract po ito sa desisyon ng ICC, itong ginawa ng Senado. Tama rin naman ang Senado eh. Ipinakita lang ng mga gobyerno natin, especially itong institusyon sa Senado natin, na tayo ay bilang Pilipino ay may malasakit tayo sa mga kapwa natin Pilipino, especially na matanda na at may sakit pa. At least naman alam ng mga taga-ICC na majority dyan sa Senado ay sang-ayon sa interim release ni Tatay Digong. Anong ginagawa nyo, Conte?
Pilipino kayo pero ganyan kayo, di ba? Kakahiya kayo sa totoo lang. Sobrang nakakahiya kayo. Yung cruelty ng mga utak ninyo, ha? Yan ang dahilan bakit hindi kayo manalo-nalo dyan yung mga manok ninyo na tatakbo. Kasi wala kayo eh. Galit na ang taong bayan sa inyo eh. Kaugnay nito, ayon kay Attorney Conti, ang resolusyon ng Senado ay nagpapakitang malaki pa rin ang impluwensya ni dating Pangulong Duterte sa buong bansa, lalo na at mayorya ng Senado ang sumuporta rito. Pwedeng maging counterproductive ito dahil ang naipakita ng mga senador ay malaki pa rin ang impluwensya ni Duterte sa national politics. Kaya ang pag-uwi ni Duterte ay posibleng maging source or punto ng pagkakagulo. Kaya lalong hindi makukumbinsi ang ICC na pauwiin siya ng Pilipinas. Ang political clout na ito ang magpapatibay aniya sa pananaw ng mga biktima at ng prosecution Yan yung mga picture na ginurgo raw ni Duterte. na kung papayagan makalaya ang dating Pangulo ay magagamit niya ang impluwensya niya laban sa hustisya. Malaking pangamba yun simulat sa puli. Habang malaya kasi si Duterte, mas malaki yung pwede niyang galawan at mas marami ang pwede niyang gawin patungkol dun sa biktima o witnesses. Lalo na sa ngayon, alam na niya ang basic game plan ng prosecution at alam niya kung sino-sino sa malamang, kung sino ang involved dun sa 49 incidents. 49 lang. Akala ko ba 6,000? Yung una nga, di ba, sinabi nyo 30,000, Rappler, nagpi-fake news. Tapos 6,000 na lang daw. Ngayon, bakit 49 na lang yan? Gago kayo eh. Sinungaling kayo eh. Kung sino yung 78 victims na nakalista na sinasabing parte nung kaso niya na crimes against humanity. Yan pala yun, crimes against humanity. Ayan, pasado ba yan, yung 49? Pwede naman yan dilitisin dito sa Pilipinas. Di ba? Wala si Attorney Conti na dahil dito lalong magiging imposible ang interim release o paglaya ni former President Duterte. Sa resulta ng kasi sa totoo lang, itong mga grupo nila ni Conte, takot sila na ma-interim release itong si Tatay Digong at dito pa sa Pilipinas yan i-house arrest. Kasi raw, malakas pa raw ang mga Duterte. Totoo yan. Totoo yung sinabi niya. Kasi po, mabubuhayan na naman ngayon ang mga DDS. At hindi na naman sila mananalo sa 2028 election. At takot na takot itong grupo na ito sa 2028 na mananalo itong si VP Sara. Kasi yung mga kasamahan nila dyan, alam na natin yan, yung mga makakaliwa. Takot sila dyan. Kasi siguro yan si VP Sara, no? VP Sara will abolish this yung mga ano dyan, mga kalaban ng gobyerno. Alam na natin yan. Diyan nagsimula yung confidential funds na yan na inireklamo nitong si Franz Castro. Diyan nagsimula yan eh. Kasi takot sila dyan eh. botohan sa Senado. Bukod sa 9 na senador na nagsulong ng resolusyon na mapasailalim sa house arrest, 6 pa ang bumoto ng yes o pabor dito. 3 naman ang bumoto ng no o hindi pabor sa naturang Senate resolution. By 2 ring nag-abstain. 7 Setyembre, ipinagpaliban ng ICC ang sablay, hindi natin na-vlog yun sablay rin yung reasoning ni Tulfo. Sobrang sablay. Di mo ba nakikita, sir? Di na nga makalakad si Duterte tapos sasabihin mo, kailangan mo ng ebidensya na ganun, ganyan, ganyan. Ang utak nitong si Tulfo, di ba? Sablay ka, Rafi Tulfo, sa totoo lang. confirmation of charges hearing dahil wala sa kondisyon ang dating Pangulo na humarap sa husgado. Jed Neresina. Ayan So, ayan na natin, alam na natin galit yan si Conte. Wala na tayong magagawa dyan, default. Para rin yang si, Anti-Claire Castro. Yan sila. Mga kapamilya yan sila eh. Dito pa, mainit talagang ulo dito nila sa mga Duterte. Buti pa itong isang representative ay parang gitna ang kanyang desisyon na wag na natin mag-away-away, di ba? Papansinin pa natin yung absent nagagalit sila kasi umabsent na naman si VP Sara sa hearing sa House of Representatives. And they feel na binastos raw sila ni VP Sara. Di sablay sila dito
Alam nyo na saan si VP Sara? Sa tingin ko, hindi, unang-una, number one, hindi pumunta si VP Sara sa hearing ng kanyang budget sa House of Representatives kasi, una, naipresenta na niya, di ba? Nandun na lahat sa kanyang explanation niya nung pumunta siya dyan. Ano pa bang hinahanap ninyo? Di ba? Kasi gusto nyong matanong. Gusto nyong banata na naman sa hearing. Hindi nyo makukuha yan. Kaya sila ngayon galit na galit eh. Panoorin, pakinggan natin itong sinabi ng isang representative tungkol dito. Okay? Mr. Speaker, mas mabuti pong wag na nating patulan ang sulat. Let us ignore it and take the higher ground of humility. Humility? Ang mga kongresista dyan, walang humility. Puros galit sa puso ang nandyan eh. Akala mo naman parang walang issue sa corruption. Humility? Wala. Walang humility yung mga tao dyan. Ang totoong laban ay hindi sa pride ng iilan. Daming ma-pride dyan. Sa totoo lang, sir, ha? Representative Edgar, ano yan lang, sa mga sinabi mo dyan, natatamaan sila. Ma-pride yan lahat. Wala yan. Manhid na lahat dyan. Kundi sa budget ng bayan. That is where our focus must remain. Correct. Kapag may galit, sagot natin ay kababaang loob. Kapag may personal na away, sagot natin ay serbisyo. Personal na away? Mas inuuna pa nila yung personal na away compared to the budget of the Philippines. Ang budget ng tao. Wala na silang pakialam sa taong bayan kung hirap na ang taong bayan. Basta makabatikos lang sila ni VP Sara. Yun ang layunin nila. Ibagsak ang mga Duterte, ibagsak. Bahala ng mga taong bayan dyan. Ganyan yung mindset ng mga kongreso dyan. The higher ground of humility is to proceed with the people's budget. Tahimik, diretso, Correct. at malinaw. Hindi yan matatahimik kasi ang inuuna dyan politika. Sa 2028, hindi mananalo si VP Sara. Yun ang nila, focus. Tumakbo silang congressman para pabagsakin ang Duterte. Di ba? Mga julul. Mga julul. Mr. Speaker, silence can be the strongest statement. By ignoring the letter and moving forward, we show the country kasi binigyan sila ng letter siguro ni VP Sara. That Congress chooses humility over Wag nang patulan ang kondisyon ni VP Sara. hostility. Kasi ang kondisyon po ni VP Sara, pupunta siya dyan to explain. Kapag pupunta rin si Bongbong Marcos. Diba? Tama naman si VP Sara eh. Wala nga kayong binigyan na parliamentary courtesy kay VP Sara. Wala na kayong respeto sa Vice President. Kung ipatawag niyo si VP Sara, ipatawag niyo rin si Junior. Diyan sila galit eh. Binigyan sila ng kondisyon, itong si Tinio, uminit. Na high blood si Tinio. And service over fried. Salamat po. Eto panoorin natin yung high blood nitong si Tinio. Na high blood siya eh. Kasi sa kondisyon ni VP Sara. Tingnan nyo Tingnan nyo gaano siya ka-high blood dito. Panoorin natin. Kinukondina ko ang pambabastos ng Vice Presidente. Kinukondina ang pambabatos ng Vice Presidente. Actually sir, sa totoo lang, ikaw yung bastos. Congressman ka lang, representative ka pa hindi ka representative ka pa, hindi ka congressman or representative ng isang lugar, no? Party list ka lang. Tapos sasabihin mo na bastos yung Vice President, ikaw yung bastos. Unang-una, hindi po makapunta si VP Sara. At kung gusto niyo ipapunta dyan kaagad, may tinutulungan po siya sa Cebu, sir. Inuuna niya doon sa Cebu, sa totoo lang, yung mga kawawa nating mga kababayan. Kung pupunta siya dyan, wala siyang makukuha dyan sa
sa House of Representatives. Pumunta si VP Sara dyan to explain sa kanyang budget. Anong ginawa mo? Binanatan mo kaagad? Para kang crybaby na iyak ng iyak? Dakdak ng dakdak yung nagagawa mo, Tilio. Kakahiya ka nga eh. Sa taong bayan. No, dahil umaasa siya na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Malaki yung budget hinihingi kasi effective leader siya eh. Yung presidente mong si Marcos, anong ginawa? Malaki yung budget pero ano ginawa? Wala. Ang bagal, parang bao. Alam niyo yung bao? Ang bao, ang Bisaya niyan, turtle. Okay? Yun. Kayo rin yan. Parang bao. Bao. Mga bao kayo. Ang bagal-bagal nyo. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang panindigan at ipaliwanag. Actually, siya humarap na si VP Sara dyan. Ang kulang kasi ninyo, gusto nyong tanungin na naman sa confidential funds. Diba ang gago ninyo, no? Move on. Ako sa inyo, move on na. Ang hinihinging budget. Kapansing-pansing paglaki ng hinihingi para sa supplies and kapansin-pansin na laki yung humingi. Anong masama doon? Ha? Kapansin-pansin na malaki raw hinihingi. Kung tutuusin nga, sobrang liit niyan eh. Ha? Sobrang liit. Kasi noong past, Congress, niliitan ang budget ni VP Sara. Tapos sasabihin nyo ang laki-laki? Bobo ka ba, sir? Bobo ka? Di ba, nakapasa ka ba sa math nung ikaw ay high school? Bobo mo, no? 43% increase po rito. At para sa professional services, 405% increase. Professional services. Professional services. Bakit? Mali ba yan? Mali ba na magsweldo ka ng mga tauhan? Mali na siguro dyan sa inyo. Pero yung iba dyan, nakaw ng pera ng kaban ng bayan. Pero kung magsweldo na tayo ng mga social, yung mga mali na para sa inyo. Sa mga consultant, no, hindi po natin alam kung para saan yan. Gusto sana nating malaman sa kanya. In-explain na yan ni VP Sara. Di ka lang marunong, bigay ka kasi. Rent and lease expenses. Again, that's a 75% increase na hinihingi. At iba pa ang mga maintenance and operating expenses. Again, ang punto po natin, hindi po pamumulitika ang habol dito. Hindi raw pamumulitika. Hello! Sino ginagago mo? Hindi lihiting mong mga tanong na tinatanong din natin sa ibang mga ahensya. At dahil ganito po, again, kinokondin ako ang pambabastos ng Vice Presidente sa taong bayan. Pambabastos talaga yung term, ha? Pero yung mukha nito mas bastos patingnan. Oo nga eh. Vice President of the Philippines, gaganunin mo, ikaw yung bastos. Ano ginawa mo doon sa first hearing sa OVP budget? Ikaw yung bastos doon eh. Bastos ka talaga. Dahil umaasa siya. So tama lang talaga ang kondisyon ni VP Sara na kung ipapatawag nyo ako dyan, patungkol sa confidential funds dyan, tatanungin nyo ako, ipatawag nyo rin yung bangag doon sa Malacanang. Di ba? Na magkakaroon ng budget para sa 2026. Mas malaking budget pa nga ang hinihingi. Ngunit hindi man lamang humarap sa institusyong ito upang fake news yan ha, na hindi man lang humarap. Humarap na si VP Sara, tapos na. Panindigan at ipaliwanag ang hinihinging. Hindi raw nagpaliwanag. Actually, nagpaliwanag na si VP Sara. Confidential funds ang nito pakay nito, kaya gusto niya papuntahin. Wag kami, sir. Hindi kami mapasok nyo sa bulsa nyo. Sorry ha. Budget. No? Kaya
at the proper time, Mr. Speaker, ako po, I will move to reduce the budget of the Office of the Vice President for Karapatan mo yan. 2026. Ang inihingi po is a total of 902.895 million for 2026. I will move that it be cut only to the PS component. Ibig sabihin, yung pangsweldo lang po sa personnel. Bakit po? Dahil obligado po. Galit na galit talaga sila kay VP Sara, no? At, sa totoo lang, pinagtatawanan kayo ng taong bayan. No, habang nananatili silang mga empleyado ng gobyerno at isaalang-alang din po natin na ang mga kawani ng Office of the Vice President ay damay lang po, no? Naniniwala tayo na sila ay mga tapat na lingkod bayan, ngunit sa kasamaang palad ay iba ang asal ng kanilang head of office. Iba raw ang asal ni VP Sara. Bakit? Ikaw, anong asal mo? Aso naman ang asal mo eh. Nagprepresenta ng budget ang Vice President. Ikaw naman, banat ng banat sa confidential funds. Ikaw yung aso. Oh, hindi kayo malayo kay Trillanes. Sa totoo lang. So, I will move that the budget be reduced nearly to the PS of 198.8 million pesos at the proper time, since the head of office herself has not deemed it necessary Tinanglan Latin Tinyo kung uubra ba yung panawagan mo, ha? to defend the budget proposal Actually, si Dilima rin umiiyak rin dyan kasi hindi pumunta si VP Sara. over office. So, yun po ha. So, ngayon naman, si Tinyo nag-speech ng ganyan, no? Parang bastos raw si VP Sara. Pero, na-real talk sila ni Congressman Ungab. Ito, pakinggan po natin yung privilege speech ni Kong Ungab. I respect the views and opinions of my colleagues, and I salute my good friend Congressman Irice for taking the road of statesmanship a bit further. Mr. Speaker, the budget of the Office of the Vice President had suffered so much reductions in 2024 and in 2025. Drastic reductions. I was a member of the previous Congress, the 19th Congress, and even there were two occasions that we were even debating at the committee level to the point of heated debates, perhaps altercation, to the point of this representation and the former congressman, now Senator Dante Marcoleta. We were debating at the Appropriations Committee level because during the time they were not willing to grant the traditional parliamentary courtesy deserving a higher or co-equal office of government. Mahaba yung discussion. Hindi ko lang maintindihan kung bakit diretso magtatanong yung mga kasama natin to a higher office, which is the office of the Vice President. We argued there. At respect for the due process, no, for the budget process. How can we respect the budget process? Let me say this. My only hope is that all things will be corrected in this Congress. The budget process will be corrected in this budget and in this Congress. Why I said that? There are two parts of the annual budget that is presented to us by the executive. First part is the new general appropriations, and the second part is the automatic appropriations. Yung automatic appropriations, hindi na natin yan pinag-uusapan dito because they are already covered by previous special laws debated by our predecessors.
Pero in the 2025 budget, the automatic appropriations were mangled. Lumampas. May dagdag bawas. 14 special laws were amended. Kasama na yung PhilHealth law at saka syntax law amended. Ang daming ginalaw. 14 special laws sa automatic appropriations na hindi dapat ginagalaw yan. Pagdating sa new general appropriations, kaya nga tayo tinatawag na General Appropriations Act, New General Appropriations, yun yung ating didiscuss. What comprises the new general appropriations? The program funds and the unprogrammed funds. Program funds, 26 out of 27 departments were mangled beyond recognition. Isa lang ang hindi ginalaw, DBM. Bakit ang lakas ng DBM? 26 were mangled. Dagdag bawas. At saka yung program appropriations nilipat sa program including the foreign assisted projects. At saka yung fiscal space na naiwan, pinalitan ng mga priority pet projects na wala man lang sa National Development Plan ng ating Republika ng Pilipinas. Pet projects inserted. That's why in this rostrum, I said last August 4, the 2025 budget is the most corrupt budget ever passed by this Congress and perhaps grabe, by the entire Philippine history. Ginalaw, program appropriations, and program appropriations may ongoing releases pa. Alam niyo kung anong worry ko? For us, legislators, even the executive, must consider that the number one priority of the Constitution says that education will be given the priority and the highest budget year per year. Sa 2025 budget, nahabol ng DPWH ang total infrastructure budget. Kahit ano pang sasabihin nila at binago yung composition, still malaki pa rin ang infrastructure budget kaysa education sector. And they are still releasing from unprogrammed funds. Mas lalong lumaki yung gap between infrastructure and education. Ladies and gentlemen of this House, it is our duty, it is our obligation to keep track, babantayan yung budget because education is the number one priority of the Republic of the Philippines. Iniwan na ng budget ng infrastructure. Highly questionable pa kasi yung mga releases ang malalaki. Flood control projects. Where can we get respect from that? Ladies and gentlemen of this House, my personal, yes, OBP, but I am saying is the budget process. How will we get respect? That's why the chairman, Madam, the Appropriations Committee, this Congress have a very big role to perform, to correct the image, to correct the impression. We must be able to come up with an honest-to-goodness budget for 2025. Yun lang po. Maraming salamat, Mr. Speaker. And we heard the manifestation from the minority and also the manifestation of our distinguished colleague, Congressman Ungab. So yun po ang ni Congressman Ungab. Yun po ang kanyang saloobin patungkol dyan. Paano natin ang galing nating magbatikos dito sa budget ng Office of the Vice President, pero nasaan na yung credibility ninyo? Sa ginawa nyo nung panahon na si Martin Romualdez pa ang House Speaker, ang panahon na yun ay yun yung pinaka and the most corrupt budget ever na ang daming insertions na kinurap nyo. Di ba? Ghost projects, substandards, tapos
Heto kayo ngayon, Kongreso, nagrireklamo sa budget ng Office of the Vice President. Wala kayong karapatan. Ha? Wala kayong karapatan para batikusin, bastusin ang VP Sara kasi kayo rin mismo dyan. Sira na ang credibility ng House of Representatives. Di ba? Ang kakapal ng mukha ninyo dyan, tinyo, na mag-demand kayo sa presence ng Vice President, pero kayo rin dyan mismo, yung mga kasamaan mo, sobrang corrupt. Diba? Anong right nyo na sasabihin na binastos kayo ng Vice President? Tama lang, kung totoo mang binastos kayo ng Vice President, tama lang na bastusin kayo kasi yung House of Representatives, ang dami dyan. Most, if not all, bastos kayo sa taong bayan. Oh, binastos nyo ang taong bayan. Ginurgur nyo ang budget ng taong bayan. Hindi lang flood control, ha? Sinabi yan ni VP Sara, hindi lang flood control. Kaya sobra pong dismayado ang taong bayan sa inyo, pati na ang Vice President. Kung ipapatawag nyo ang Vice President dyan para mag-question kayo sa kanyang hinihinging budget, ipatawag nyo rin ang bangag dyan sa Malacanang na ang pinsan niya ang laging binabanggit ngayon sa the most corrupt budget na nangyari ngayon sa bansang Pilipinas na kailangan niyang magpaliwanag kasama niya si Zaldico. Pahiya kayo nyo. Back to you. Karma agad. Diba? Ganyan lang. Okay? So wala kayong karapatan para mag-demand sa Vice Presidente. Okay? Yan ang point ni Congressman Ungab. Okay? So kayo mga audience ko dito sa Don Mar TV, anong masasabi nyo dito kay Tinio at itong mga taga House of Representatives? May kredibilidad pa ba sila na mag-demand? Di ba? Comment, react, babasahin natin ang inyong argumento sa comment section at usap-usap po tayo. Okay? Paki-like, paki-share itong video na ito ha, para guys kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang makaalam sa nangyayari ngayon sa ating mundo ng politika sa Pilipinas. At sa mga ngayon lang nanood dito sa channel na ito sa Don Mar TV, i-consider na i-subscribe itong channel na ito para guys updated kayo lagi, no? Walang bayad ang mag-subscribe, ha? Libre lang yan. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.